Hi guys! Welcome sa Engineered Math Channel. So, ang topic natin ngayon is for differential calculus, which is about one-sided limits, part 3. So, kung hindi nyo pa napapanood yung parts 1 and 2, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo muna para meron na kayong background or idea about this topic. Okay, so sa part 1 and 2, nakasolve na tayo ng hanggang problem number 20. Yan. So tuloy natin, let's solve more problems para mas ma-master pa natin tong topic. So let's have problem number 21. So sulat muna natin yung problem. Given a piecewise function g of t equal to the cube root of t plus 1 if t is less than or equal to negative 1 and square root of 1 minus t squared if negative 1 is less than t less than 1 and cube root of t minus 1 if t is greater than or equal to 1. Find a limit of g of t as t approaches negative 1 from the left, limit of g of t as t approaches negative 1 from the right, limit of g of t as t approaches negative 1, so two-sided limit na siya, and then the limit of g of t as t approaches 1 from the left, limit of g of t as t approaches 1 from the right, and f limit of g of t as t approaches 1, two-sided limit. So, for part A, the limit of g of t as t approaches negative 1 from the left. Okay, from the left siya kasi meron tayong minus symbol. Ibig sabihin, a-approach natin yung value ng t close enough sa negative 1 but less than negative 1. Okay, so saang interval tayo titingin? Dito, sa less than negative 1. At yung gagamitin nating value ng g of t is itong cube root of t plus 1. So, yun yung isa-substitute natin dito sa g of t sa limit. So, magiging limit ng cube root of t plus 1 as t approaches negative 1 from the left. And then, pwede nyo na lang tong isolve or i-evaluate yung limit by simply substituting yung negative 1 sa t. Parang sa ano, 'di ba? Sa two-sided limits. Okay? So, substitute natin yung negative 1 sa t. So, negative 1 plus 1. So, we have cube root of negative 1 plus 1, 0. And the cube root of 0 is 0. So, the value of the limit for part A is 0. Next, limit of g of t as t approaches negative 1 from the right kasi positive sign na yung meron tayo. So, ibig sabihin, approaching yung values ng t close enough sa negative 1 but greater than negative 1 kasi right-hand limit. So, saan tayo titingin kapag greater than negative 1? So, dito siya pasok sa interval na to. Kasi ibig sabihin na to, negative 1 less than t less than 1 is yung values ng t is in between negative 1 and 1, di ba? So, pasok dito yung greater than negative 1. At ang gagamitin nating value ng g of t is square root of 1 minus t squared. So, yun yung isa-substitute natin dito sa limit. So, magiging limit ng square root of 1 minus t squared as t approaches negative 1 from the right. Yan. And then, pwede nyo na lang ding i-direct sub. Okay. Etong negative 1 from the right. Okay. Sa t.
So, square root of 1 minus negative 1 quantity squared. So, we have square root of 1 minus negative 1 squared. Positive 1, di ba? So, magiging square root of 1 minus 1, 0, or square root ng 0, 0. So, therefore, the value of the limit sa part B is 0. Okay. Next, dun sa part C naman, limit ng g of t as t approaches negative 1. So, wala ka ng sign, plus or minus, ibig sabihin, two-sided limits. So, kapag two-sided limits nang hinahanap, ita-check natin ngayon yung values ng right hand tsaka left hand limit. So, di ba ito yung left hand limit, ito yung right hand limit. So, pareho silang 0. Ibig sabihin, pag pareho yung right hand tsaka left hand limit, yung two-sided limit na rin dito sa negative 1 will exist and should also be equal sa 0. Okay? Otherwise, pag hindi equal, does not exist yung limit. Okay? Next, dun tayo sa part D. Limit ng g of t as t approaches 1 from the left kasi may minus sign. Ibig sabihin, mag-a-approach si t close enough sa 1 but less than 1. Okay? So, saang tayo titingin interval pag less than 1? Dito sa gitna. Kasi dito pa rin pasok yung less than 1. Kita nyo dito, diba? T less than 1. So, ang gagamitin nating value nung g of t is etong square root of 1 minus t squared. Yan yung ipapalit natin dito sa g of t sa limit. So, bale, magiging limit ng g of t, ang gagamiting value, square root of 1 minus t squared, and then limit as t approaches 1 from the left. So, pwede nyo na lang i-direct sub yung 1 sa t, parang sa two-sided limit. So, square root of 1 minus 1 squared, square root of 1 minus 1, or square root of 0, which still 0. So, the value of the limit sa d is 0. Next, sa part E, limit ng g of t as t approaches 1 from the right. May plus sign tayo. So, from the right or right-hand limit. Ibig sabihin, i-approach na value nung t is close enough sa 1 but greater than 1. So, ang gagamitin nating interval is ito. If t is greater than or equal to 1. Tapos, yung value ng g of t dyan is cube root of t minus 1. So, yan yung isa-substitute nating value dito sa g of t sa limit. Okay, so magiging limit ng g of t, which is cube root of t minus 1 dapat. Then, limit as t approaches 1 from the right. So, pwede nyo na lang tong i-direct sub yung 1 sa t, parang two-sided limit, para makuha natin yung limit value. So, bale, 1 minus 1, or cube root ng 1 minus 1, 0, cube root ng 0 still 0. So, therefore, the value of the limit is 0. Next, para dun sa two-sided limit sa f, limit of g of t as t approaches 1. So, two-sided limit na siya, wala ka ng plus minus na sign. So, para malaman yung two-sided limit as t approaches 1, check nyo yung right hand tsaka left hand. So, yung left hand limit is 0, and then yung right hand limit is 0. So, equal sila. Ibig sabihin, yung two-sided limit as t approaches 1 will exist and should also be equal sa 0. Okay, otherwise nga, kung hindi equal, does not exist. Okay, next. So, that's problem 21. Problem 22. Limit of the floor function of x as x approaches 2. Yan, paano kapag floor function? Or pwede rin siyang tawagin greatest integer function. Greatest integer or floor function. Yan. So, piecewise function din kasi ito. Kapag nakakita kayo ng ganitong symbol, ganyan,
floor. Pero kapag ganito, ceiling function. So, floor function tayo, ibig sabihin nito, it is equal to n if n is less than or equal to x less than n plus 1. So, kukuhain mo yung greatest integer less than or equal dito sa n. So, halimbawa, greatest integer function of 2.1. So, anong sagot? So, palagi nyo kukuhain yung dalawang number kung saan pumapagitan si 2.1. 'Di ba? Pwede siya integer 2 and 3. Kasi si 2.1 is in between the integer 2 and 3. So let's say nandito. So kapag kinuha niyo yung greatest integer ng 2.1, palaging yung pinakamaliit sa 2. Okay, so equal to sa 2. Kahit ano pa yan, 2.99. Greatest integer ng 2.99. Dito pa rin siya sa 2. Okay? Kapag greatest integer ng 3. So kapag 3 na, ito na yung kukuhain yung value 3. Okay? Kasi ito inclusive siya dito sa inequality, less than or equal to n. Okay? Pero kapag greatest integer ng 3.1, yan, so greater than 3 na siya. So papasok na siya sa interval in between 3 and 4. Kanina kasi 2.1, kaya in between siya sa 2 and 3. Ngayon kapag 3.1, pagitan na niya is sa 3 tsaka sa 4 na mga integer dapat. So let's say 3.1. So anong pipiliin yung value? Etong 3. Basta yung pinaka greatest integer less than or equal to n. Okay, so having that concept, dito sa limit ng greatest integer of x as x approaches 2, so kukonsider natin ngayon yung right hand tsaka left hand limit. Kasi wala siyang, wala siyang sign, plus or minus, two-sided limit yan. I-check natin yung right hand limit muna. So, limit of floor function of x as x approaches 2 from the right. So, kapag from the right, anong ibig sabihin? Mag-a-approach yung x sa values ng 2, sa value 2, through values greater than 2. So, pwedeng 2.00001. Right? So, kapag kinuha mo muna yung greatest integer ng 2.0001, diba 2? Kasi by this concept kanina. Okay, so ang sagot dito, or ang gagawin nating value dito ng absolute, ng floor function ng x is 2 ang ilalagay niyong value. Kasi ang floor function ng 2.001 is 2. Kasi nga, approaching yung x at 2 greater than 2, kaya 2.0001 yung inassign ko. Then, limit as x approaches 2. So, paano kuhain yung limit ng constant na 2? Diba 2 pa rin? Okay. Next, paano naman yung yung left hand limit? Okay? Left hand limit. So, ibig sabihin, mag-a-approach si x sa 2 through values less than 2. So, anong possible na i-assign nating value sa x? Pwedeng 1.99999. So, kapag kinuha mo yung greatest integer function ng 1.9999, diba, in between naman ngayon yan sa 1 and 2. So, let's say nandito, 1.999. So, anong kukuhain mo kapag greatest integer function ng 1.99? Dito, yung mas maliit, yung 1. Okay? So, ang sagot dito is limit ng greatest integer ng x as x approaches 2 from the left is 1. Then, as x approaches 2 from the left.
So, constant ulit, di ba, naging 1. Ang limit ng any constant, kahit ano pang approach ng x, is that same constant 1. So, pareho ba? Pareho ba yung right hand? Ito yung right hand limit 2. Ito yung left hand limit 1. Hindi sila magkapareho. So, ibig sabihin, yung two-sided limit ng Floor function of x as x approaches 2 does not exist. Okay? Yun, pag may floor function, i-consider nyo yung right hand tsaka left hand. Parang sa absolute value. Yung mga nasolve din natin sa previous problem, ha? Okay. So, next. Number 23. Limit ng floor function of x minus 3 as x approaches 4. Yan. So, almost same pero floor function naman ng x minus 3. So, automatic dahil floor function, gagamit tayo ng right and left hand limit. So, kasi two-sided limit itong approaching 4, diba? Walang plus minus sign. So, consider muna natin yung right hand limit ng floor function of x minus 3. So, kapag nag-a-approach tayo from the right, ibig sabihin greater than 4. Anong pwede nating i-assign na value? Pwedeng 4.01, di ba? So, kapag pinlagin nyo dito sa x yung 4.01, so 4.01 minus 3, that's 1.01. And ano yung floor function or greatest integer function ng 1.01? Diba sa number line in between 1 and 2? So, anong pipiliin? Itong mas maliit. Diba? Yung palaging nasa kaliwa. So, 1 yung value. Ibig sabihin, yung ipa-plugin mo dito sa limit ng floor function ng x minus 3 as x approaches 4 from the right is 1. Then, as x approaches 4 from the right. So, constant lang uli si 1. Therefore, yung limit ng constant is that same constant. Okay? Next, yung left-hand limit naman. So, limit ng floor function of x minus 3 as x approaches 4 from the left. So, kapag from the left, ibig sabihin, i-approach ni x yung 4 through values less than 4. So, pwedeng mag-assign ng x na 3.9. Okay? So, kapag pinlagin mo muna dito yung 3.9, 3.9 minus 3. Ilan yon? 0.9. Tama? Yan. And pag kinuha mo yung floor function ng 0.9, so sa number line, in between siya ng 0 at 1. Right? So, ito yung 0.9. Anong pipiliin mo? 0 or 1? Palagi yung nasa left side na integer, 0. So, 0. So, ang ipa-plugin mo nga yung value ng floor function of x minus 3 as x approaches 4 from the left is 0. Yan. So, constant lang uli yung 0. Therefore, yung magiging limit neto is still 0. Yan. So, ngayong may right hand tsaka left hand limit na tayo. Ano yung RHL? 1. Ano yung LHL? 0. Pareho ba sila? Hindi. Diba? So, dahil magkaiba yung right hand tsaka left hand, ang limit ng floor function of x minus 3 as x approaches 4 is DNE. Does not exist. Okay, next. Number 24. Limit ng x squared minus 2x over the floor function of x minus x as x approaches 2 from the right. Ayan.
So, one-sided limit lang tayo. Meron tayong plus sign. Ibig sabihin, mag-a-approach si x close enough sa 2 but greater than 2. Okay? So, meron tayong floor function uli, greatest integer function. So, yan muna yung consider natin. So, dahil approaching value yung x sa 2 na close enough na close sa 2 but greater than 2 kasi from the right, pwede nyong i-assign na value nung x is 2.01. Okay? So, kapag 2.01, kinuha mo yung floor function niyan. So, di ba, in between siya, yung 2.01 sa 2 tsaka 3. So, pag floor function, ang kukuhaing value is itong nasa left. So, equal pala tong floor function ng 2.01 sa 2. So, pwede mo ngayong i-plug in dito sa floor function ng x is 2. Okay? So, magiging limit ng x squared minus 2x. Itong floor function, gagawin mo na siyang 2 minus x, limit as x approaches 2 from the right. Yan. So, parang two-sided limit na to. 'Di ba? Ang first step kapag two-sided limit is itatry nyo munang i-substitute yung 2 sa mga x kung magiging defined. Hindi magzi-0 over 0. Okay? Sige, try natin. Plug in muna natin yung 2 sa x kung hindi magzi-0 over 0 ha. So, 2 square minus 2 times 2 over 2 minus 2. Bale, 2 square is 4 minus 4 over 2 minus 2. So, 0 over 0. So, indeterminate. Indeterminate. So, bawal. Kapag indeterminate, pwede nyong isimplify muna. Okay? Simplify muna natin. Ito, pwede to by factoring. So, sa numerator, by common monomial factoring, if a factor ko lang si x, okay, x times x minus 2 over yung denominator, copy nyo na lang, di na siya mapa-factor. Yan. May maka-cancel ba tayo? Ito, x minus 2 tsaka 2 minus x, para ma-cancel sila, kailangan i-factor nyo yung isa sa taas or sa baba yung negative nila. So, sige, dito na lang sa taas, if a-factor out ko yung negative, bale limit ng negative x, so pinactor out ko yung negative, magiging x divided by negative x. So, that's mali. Negative 1 pala, sorry. X divided by negative 1, negative x. Tapos, negative 2 divided by negative 1, positive 2. Ito lang yung pinactor kasi naka-factor out na talaga itong si x, di ba? So, pwede nyo na itong isulat as by commutative property 2 minus x over 2 minus x. Then, limit as x approaches 2 from the right. So, pwede nyo itong makancel. Ito kasing nagpa-indeterminate, di ba? Kapag pinlagin mo yung 2 sa 2 minus x, 2 minus 2, 0, 0. So, yun yung magpapa-0 over 0 or indeterminate. So, since kinancel na natin, magiging negative x na lang. And magiging defined na yan kapag nire-evaluate natin sa 2. So, pwede nyo na ngayong i-substitute yung 2 sa x ulit. Defined na yan for sure. Bale, negative 2. So, ito yung value nung limit. Okay, negative 2. Next. Let's have problem number 25. Limit ng floor function of 1 minus 3x as x approaches 2/3 from the right. Okay? So, floor function uli. So, kukonsider natin muna yung floor function netong 1 minus 3x. Habang yung x is lumalapit sa 2/3 from the right.
So kapag 2/3, ano yan? 0.666666 infinitely, di ba? 0.666 dot dot dot. So dahil from the right, ibig sabihin, mag-a-approach si x sa 2/3 through values greater than 2/3. So pwede kayong mag-assign ng value, siguro 0.67 na lang. Okay, tapos i-plug in nyo ngayon dito. So, magiging floor function ng 1 minus 3 times 0.67, it should be what? Sige. 1 minus 3 times 0.67, negative 1.01. Okay, pag kinuha mo yung floor function ng negative 1.01, kapag sa number line, saang dalawang integer in between ito? Sa negative 2 at negative 1, right? Less than siya, negative siya eh, di ba? So, nandito siya, somewhere negative 1.01. So, anong mas pipiliin yung value? Yung negative 2 or negative 1? Palaging yung nasa left side na integer. So, negative 2 to. Okay? So, ang value neto is negative 2. Therefore, yan yung ipa-plug in nating value dito. So, magiging limit ng floor function ngayon ng 1 minus 3x as x approaches 2 to the 2/3 from the right is magiging value is negative 2. So, kapag kinuha nyo na yung limit neto, kasi constant lang siya eh, kahit ano pang value na approach ni x pag constant yung function, ang limit pa rin yan is that constant, negative 2. So, the answer is negative 2. Okay, number 26. Limit ng floor function of 1 minus 2x as x approaches 3/4 from the left. Okay, from the left naman may minus sign. So, consider natin yung floor function ng 1 minus 2x habang yung x is nag-a-approach sa 3/4 from the left. Ibig sabihin, ang values ng x mag-a-approach sa 3/4 through values less than through values less than 3/4, diba? So, anong pwede natin i-assign na value ng x pag less than 3/4? Kasi yung 3/4 is 0.75. Try natin 0.74. Sige. Basta less than 3/4. So, i-plug in nyo ngayon dito sa x is 0.74. So, 1 minus 2 times 0.74, it's negative 0.48. And yung negative 0.48, saan siya in between na dalawang integers? Diba sa negative 1 at sa 0. So, let's say somewhere here. So, anong pipiliin nyo pag greatest integer ng negative 0.48? Palaging yung nasa kaliwa. Yung integer na nasa kaliwa. Negative 1. So, ang value neto is negative 1. So, yun na rin yung ipa-plug in yung value sa floor function ng 1 minus 2x sa limit. So, magiging limit ng negative 1 na siya as x approaches 3/4 from the left. So, naging constant na lang yung value natin dito sa expression. So, ang limit ng any constant is that same constant. So, the value of the limit is negative 1. Okay, next. 27. Limit ng floor function of x plus floor function of 4 minus x as x approaches 3. Okay? So, two-sided limit yan, di ba? Kasi wala kang plus or minus. Pero dahil may floor function tayo na involved, kailangan nating i-consider yung right tsaka left-hand limit. Okay, sige. Saan na muna tayo?
right hand muna. X approaches 3 from the right. So, isa-isahin nyo itong kuhain. Diba kapag from the right, ina-approach ni X si 3 through values greater than 3. So, ano yung pwede nyong i-assign na value kay X? Kung greater than 3 na close sa 3. Pwedeng 3.01, di ba? So, isa-isahin nyo ngayon. Plug in nyo 3.01, 3.01. Ano magiging value? Floor ng 3.01 plus floor ng 4 minus 3.01. So, eto, pag floor ng 3.01, matic 3. Kasi in between yung 3.01 sa 3 and 4. So, palagi yung pipiliin yung nasa leftmost na integer, yung 3. Plus, ito, kuhaan muna natin yung difference. Ano yung 4 minus 3.01? 0.99. So, saan namang in between itong 0.99 na dalawang integers? Diba sa 0 tsaka sa 1? So, nandito sa 0.99. Anong pipiliin yung floor function ng 0.91? Etong 0. Dapat palagi yung integer sa left. So, therefore, magiging 3 plus 0. And 3 plus 0 is 3. So, therefore, ang ipapalit nating value dito sa floor function ng x plus floor function ng 4 minus x as x approaches 3 from the right is 3. So, ang magiging bagong limit na natin is limit ng 3 as x approaches 3 from the right. So, dahil constant na yung 3, ang limit niyan is also 3. So, ito yung right hand limit. Kailangan pa nating i-consider yung left hand naman. So, limit ng floor function of x plus floor of 4 minus x as x approaches 3 from the left. So, pag from the left, ibig sabihin, ina-approach ni x yung 3 through values less than 3. So, anong pwede natin i-assign na value kay x pag less than 3? Pwedeng 2.9. Okay? So, plug in nyo ngayon dito sa mga x 2.9. So, floor ng 2.9 plus floor ng 4 minus 2.9. So, floor ng 2.9, so yung 2.9 is in between 2 tsaka 3, right? Na integer. So, nandito si 2.9. So, anong pipiliin yung value? 2 or 3 kapag floor ng 2.9? Etong nasa kaliwa, yung 2. Okay, so 2 yung value nito. Paano naman kapag plus floor ng 4 minus 2.9? So, subtract nyo muna 4 minus 2.9. That's 1.1. And yung floor ng 1.1, kasi yung 1.1 is in between 1 and 2. Right? So, ito yung pipiliin yung value, yung 1. Okay? Kapag floor ng 1.1. So, 2 plus 1 ngayon is 3. So, therefore, kapag kinuha na natin yung left-hand limit ng, so itong expression na to is equal na lang siya sa 3 kung yung x is mag-approach siya 3 from the left. So, limit ng 3 as x approaches 3 from the left. So, pag kinuha nyo yung limit uli ng constant 3, 3 pa rin, right? So, dahil meron na tayong left tsaka right hand limit, pwede na nating makuha yung two-sided limit ng x as x approaches 3. Pareho ba? Pareho yung right hand limit tsaka left hand limit, diba? Ito yung right hand limit 3. Tapos ito yung left hand limit 3 din. So therefore, mag-e-exist yung two-sided limit as x approaches 3 dito sa expression na to, which should also be equal doon sa 3. Okay? Otherwise, kung hindi equal yung right hand tsaka left hand limit, does not exist yung sagot. Okay? Ayun. So, nakasolve din tayo ng total of 27 problems for this topic na one-sided limits. So, siguro next lesson, proceed na tayo sa
new topic, infinite limits naman tayo. Okay? So, tapos na tayo sa two-sided limits, one-sided limits. Mag-i-infinite limits naman tayo. So, abangan nyo yung next video tutorials natin. So, subscribe nyo lang ako sa aking YouTube channel, Engineered Math, para mananotify kayo. Hit nyo na rin yung notification bell para mananotify kayo kapag may mga bago tayong uploaded na video tutorial. So, ililink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin for differential calculus, pati na rin yung pinaka-playlist na differential calculus para gawin nyo na yung guide para sa buong subject nyo na Calculus 1 or DIFCAL. So, meron na kayong reference video tutorial playlist from our YouTube channel para sa buong subject nyo na DIFCAL. So, i-binge watch nyo lang yon, panoorin nyo lang lahat kung kailangan nyong mag-review or mag-advance study. Yan. So, good luck sa mga nagtitake ng differential calculus. Kayang-kaya nyo yan. Basta mag-aral lang kayong mabuti and mag-practice mag-solve ng problems. Panoorin nyo lang palagi yung video tutorials ko sa YouTube, Differential Calculus Playlist. Kayang-kaya nyo yan. Okay, sige. See you on my next video tutorial. God bless everyone. Bye-bye.